Hello ka-umami! Lunchtime at talong na naman yung naisipan kong ulamin ngayon at hilaw po natin kakainin. At ito po yung mga iba't ibang klase ng talong na pwedeng kainin ng hilaw dito po sa Thailand. So meron tayo yung maliliit. Ito maraming naiintriga po dito. Ito po yung tinatawag na pea eggplant at kahawig nga daw nung wild eggplant katulad sa atin. At meron po tayong purple na napakaliliit. At meron ding puti. Ayan. Napaka-cute. At itong green na napakaliliit din pero pahaba na payat. So ito, lagi nyo nang nakikitang kinakain ko ito, yung super crunchy. At meron tayo dito yung mahaba na green. So dito po sa Thailand, hindi kinakain ng hilaw yung mahaba na purple na ipiniprito sa atin o ginagawang torta, kaya hindi na ako naglagay dyan. At meron po tayong spicy na sausawan, kanin of course, and pritong isda. Ito po yung sun-dried hito na ibinilad lang ng isang araw. At ipagkumpara natin kung ano yung pagkakaiba ng lasa nila. Siyempre, unahin natin dito sa maraming naiintriga. Pea eggplant o wild eggplant na tinatawag sa atin, pero ibang variety po yata dahil doon sa atin na hindi kinakain yung wild eggplant. Let's try it. Ayan, mahirap huliin ang sausawan. Kanin at isda. Sticky rice po sana ang kapares nito. Pero hindi ako nakapagsaing. Yung isda crispy at malinamnam. Ito pong pea eggplant ay niluluto rin po dito. Nilalagay namin sa mga curry. At kadalasan nga, kinakain lang ng hilaw. Dahil may tamis-tamis siya at crunchy. Parang kumakain ng prutas. Sarap. Next. Puti. Ito, walang pait-pait. Unlike nito. Manamis-namis siya, crunchy, pero yung pagka-eggplant niya, hindi gaano malakas, hindi gaanong malakas yung eggplant flavor niya. Ganyan po ang loob niya. May kaunting buto. Yummy. Purple. Bite size lang, di ba? Ang cute. Parang ganun din sa puti. Sarap. At napakasarap po ng sausawan. Kaya masarap yung kanilang mga hilaw na gulay. Next. Itong green na payat, para magkakulay sila. Hindi ko napakita yung loob. Isa pa. Yan po yung loob niya. Ma-brown yung buto, pero hindi po matigas. Walang pait. At kumpara sa tatlo, ito po ang pinakamatamis. Ito, medyo kakaiba po ang lasa nito. Dahil may pait-pait at mas malakas yung pagka-eggplant niya. Ganyan po ang loob niya. Sana nakikita nyo. Para siyang, ano nga ito, alatiris. Yung prutas na alatiris. Alatiris o aratilis. Ganun po yung loob niya, pero hindi ganun ang lasa. Napakasarap po ng isda na ito. Dried hito. Isang araw lang po nila dinry at hindi maalat at hindi po tumigas o hindi talaga nag-totally dry. Ang sarap. Our favorite. Kahit sa ang sausawan bagay yung ganitong eggplant. Grabe. Crunchy.
Ito po ang pinakamasarap. Dahil pinakamatamis. At kaya po hindi hinihimay, baka maitanong na naman, baka napapanood ng ating mga new followers. So ganito po nila inaahin ang mga hilaw na gulay. Hindi na po nila ini-slice o hinihiwa-hiwa. Dahil kapag hiniwa po ito at na-expose sa air ng matagal, ng mga ilang minuto ay nangingitim na po siya, so hindi na kaaya-ayang kainin. At isa pa, kapag hindi namin naubos, ay pwede namin ito ulit hugasan at itago sa ref at iulam ulit bukas or lutuin, isama sa mga pangluto. Ayan. Kaya buo-buo po talaga nilang iniaahin ang mga hilaw na gulay. Ang tamis. Ang tamis ng bilog na malalaki. Eto, gustong-gusto ko po ito. Dahil nga matatamis na yung mga kasama, may kaunting pait-pait siya kasi. At gustong-gusto ko rin po ito sa mga curry. Parang kung naglalaro, napipisat-pisat siya. Diba? Yung pait niya, hindi naman po katulad ng ampalaya. May nalalasahan ka lang na pait-pait dahil nga hilaw na gulay. Sarap. So, hindi po natin ito ubusin, okay? Baka may mag-comment na dapat daw inuubos ko yung mga minumukbang ko. Para makita nyo lang po. Ipinapakita ko lang. Mabigat po sa tiyan ang hilaw na gulay. Sarap. Ito na. Ito na. Ang pinakamalaki. Hindi ko na makalimutan. Pero ito po ay hindi natin kakainin ng hilaw. Ipinakita ko lang po. Bumili na rin ako agad dahil gustong-gusto ito ng anak ko pang stir fry with basil. Ayan. At saka pinangsangga ko rin dahil mahuhulog yung ating mga bilog na talong. So yun nga, yun pong mahaba na purple at saka itong ganitong mahaba ay hindi po kinakain dito ng hilaw dahil siguro hindi siya crunchy, hindi siya sweet at ayun, hindi siya makatas. Kaya po siguro itong maliliit lang yung kinakain nila. Pero gusto kong subukan. Subukan natin para alam natin yung sinasabi natin. Pero hindi po talaga nila kinakain ng hilaw ang ganitong talong dito. Siguro sa size na rin, napakalalaki. Kapag kinagat mo ito ay hindi mo mauubos, sayang lang, di ba? Try natin. Pwede rin. Pero mas malakas yung hilaw na talong flavor niya. Unlike sa mga ito, na matabang yung pagka hilaw na gulay niya at matamis. Pero matamis din po ito. At yun nga, hindi siya crunchy. Parang marshmallow, parang mabulak-bulak na may pait din. Hindi siya kaaya-aya. Kaya siguro, hindi po nila kinakain ito ng hilaw. Stir fry na lang natin mamaya. Balik tayo dito sa matatamis. Ayan. So, alam na po natin ang lasa kung bakit hindi nila kinakain ng hilaw. Unlike sa mga ito, yung pagkagat mo, meron siyang tamis at katas at yun nga, crunchy. Magkaiba po sila. Kapag nasanay ka na po ng mga ganyan, ay hindi mo natitigilan. At magiging tamad ka na rin po. Imbes na magpakbet ka, ay wag na lang. Kasi pwede naman kainin ng hilaw. Diba? Sarap talaga nito. At napakarami pong nagtatanong, hindi po ba sumakit ang tiyan nyo? Sumasakit ang tiyan nyo pag kumakain kayo ng hilaw na gulay? Hindi naman po. Sanay na siguro
At saka para din kasing kumakain ng mga prutas. Meron pang isang tanong. Bakit daw ba kinakain dito sa Thailand ang hilaw na gulay? Ang tamad namang magluto dyan sa Thailand. May comment ang ganun. Dahil, syempre, mas healthy ang hilaw. Ang syempre, culture na po nila. Ang pagkain ng masasarap, ang hilaw na gulay. Pati po yung tinik ay kinakain ko na dahil crispy ang pagkakaprito. Diba? Anong kulay? Ito ulit. Sarap eh. Sarap po talaga. Pati tinik. Diba? Sa pang puti. Kahit brown na yung mga buto, crunchy at matamis pa rin. Ang galing, no? I think meron itong ganitong klase ng tanong dyan sa atin. Parang nakikita ko na sa mga pinopost nila. At saka pala, pag kumakain po ng hilaw na gulay, kailangan syempre, nguyain mabuti. Para madali natin itong ma-digest. Ito napaka crunchy, malambot ang pagkaka-crunchy niya. Grabe, ang sarap. Sa pang green. Ngayong patapos na, ngayon ko lang naramdaman yung anghang ng ating sawsawan. Bitin ang isda, bitin ang kanin. Pero busog na po ako ng gulay, kaya later na lang ulit. Ang tamis. So yun lang mga kaumami, I hope natuwa na naman kayo sa ating bagong ulam na minukbang ngayon. Hindi ko nga ba alam kung matatawag itong ulam. Kung nagustuhan niyo po ang video, paki-share naman, baka ikaw naman ang mapili natin na mapadalhan ng GCash ngayong weekend. Thank you for watching. Bye!